kapatid. Ating damhin ang kanyang presensya sa atin sa umagang ito. Makalangit na Ama, na may akda sa aming pananampalataya. Muli Lord, magandang umaga Panginoon sa iyo. Kami nagpapasalamat Lord sa patuloy mong pagkilos Lord sa aming kalagitnaan. Yung biyaya Panginoon ay patuloy na humahawak sa amin, nag-iingat, sumasagana Panginoon. Tunay na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, mula sa pinakamaliit na pangangailangan hanggang sa pinakamalaking pangangailangan, Panginoon, ng iyong mga anak. Kaya narito kami, Panginoon, na nagsusumikap na maibigay ang aming mga maliliit na bahagi, Panginoon. At Lord, naniniwala ko na gano'n man kaliit, Panginoon, ang aming ipagkaloob sa iyo, O Diyos, aming kalakasan man, aming awit, ang aming patutuo, aming panalangin, ito'y pinalulugdan mo, tinatanggap mo, Panginoon, at pinagpapala mo, Panginoon, at binabalik mo, O Diyos, sa iyong mga anak, Lord, ang mga pagpapalang mo. Pray na sa paghintay namin, Lord, sa iyong presensya na samahan kami, habang amin, Lord, binibigay, Panginoon, ang lahat-lahat sa amin sa umagang ito, pinapahinga ang aming puso't isip, ay magawang ang Espiritu Santo mo, Lord, ay kumilos sa pinaka-espesyal na paraan, Panginoon, upang hipuin ang iyong mga anak, ipadama, Panginoon, ang biyaya at ang sakdal mong pag-ibig sa bawat isa. Nang sa ganun, Lord, magawa din namin masampalatayanan, Panginoon, ang mga salita, Panginoon, na may pangaral sa umagang ito. Pagkat sa amin lang, Panginoon, wala po kaming sariling kakayahan. But Lord, kung kikilusin mo ang aming puso't isip, nabibigyan mo kami, Lord, ng bagong inspirasyon. Pupukawin mo, Lord, ang aming puso, Panginoon, na makalapit, Panginoon, na may buong pagpapakumbaba at buong pananampalataya. Merong magagawa ito, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Now we pray na anuman, Lord, ang mga hindrances sa paligid, hawiin mo po, Ama, kung paano mo hinawi ang mapulang dagat, Panginoon, upang dumaan ang iyong mga anak, O Diyos, sa dagat na mapula, ay naniniwala ko, kaya mo pa rin yung gawin, Lord, sa umaga. Maging sa aming isip, maging sa aming puso, ay sa tabi mo, Lord, na bawat kabigatan na pumipigil sa amin, Panginoon, upang aming takbuhin, nilagay mo sa aming harapan. At magawa mong abutin, Lord, ang puso ng iyong mga anak, at ikaw, Lord, ang patuloy na umaliw sa kanila, at abutin ang bawat mga pangangailangan. Forgive us, Lord, sa lahat po ng aming mga mistake, shortcomings, Lord, faults, mga bagay na hindi namin sinasadya, O Diyos. Patawarin mo kami, Lord, at ilisan mo kami mula ulo hanggang paa, Panginoon, upang maging karapat dapat kami na tumanggap, Panginoon, ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, O Diyos. Wala mo kami magagawa kung wala ka, O Diyos. Kaya amin, Lord, na tinatawag ka, Lord, sa aming kalagitnaan. Dahil nangako ka, nang sabi mo, 2 o 3 na nagkatipon sa aming kalagitnaan, ay lagi kang paroroon sa aming kalagitnaan. Kaya, Lord, ikaw ang mag-minister. Ikaw ang umabot, Lord, sa iyong mga anak. At pagpalain mo sila, Panginoon. At ibigay mo ang panalangin nila, mga request, ayon sa kanilang mga pananampalataya. Lord, natin kinukumit namin sa iyo, kasama ng pananampalataya ang pinagkaloob mo sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa panatili nating pagtayo, amen, dito po sa aklat po ng Roma, hindi na tayo magtagal pa. Chapter 3, verse 3 po. Sabi dito sa English, tugin ang ating Panginoon. Pakasarap ng presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Thank you, Jesus. Sabi dito, sa aklat po ng Roma, verse 3. Sabi dito, Romans chapter 3, verse 3, sa English, for what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Sa Tagalog, sabi dito, ano nga kung ang ilan ay hindi nagsisisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos? So ito'y tanong, mga kapatid. Sa pang scripture, bago tayo umupo, Isaiah chapter 55 verses 10 to 11. Sabi dito, for us the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not hither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. 11,
So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Sa Tagalog, sapagkat kung paanong ang ulan, sabi dito, ay lumalagapak at ang niebe mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa mga maghahasik at pagkain sa mga mangangain. Maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Ang Diyos ang magpala sa kanya pong mga banal na salita. Tayo po'y upo na mga kapatid sa umagang ito. Amen. Glory to God. Once again, ay magandang umaga, mapagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Salamat sa Panginoon, sa kanyang presensya, sa kanyang awit. At may kung ano talaga, mga kapatid, kapag tayo'y umawit sa Espiritu at ating ninanamnam ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan, at ang Panginoon ay umaabot sa bawat mga pangangailangan, mga kapatid. Amen. So, siguro isingit ko lang ng konti, announcement. Yung pong November 2 na invitation sa atin ng Luzon Church ay actually pinapaalala nga ni Pastor Ron. Sabi niya, huwag kayong mawawala. So, mamaya, pag-usapan natin yan kung ilan na ang makadalo. Kasi nabanggit ko nga sa inyo, November 1, gawain natin. November 2, gawain ulit yan. At Sunday ay yung ating pong church service. So, kung sinong may kagalakan na makadalo sa gawain, ang Diyos ang naglalagay ng kagalakan sa ating puso. At alam natin, pagkagawain ay kagalakan natin yan. Pero sabi ko nga sa inyo ay binibigyan ko kayo ng kalayaan, mga kapatid. Pero ang mga preacher dyan ay from South Korea tsaka South Africa, kung ako nagkamali. So, napakinggan ko na rin sila, mga kapatid, na makapangaral. And last year, it was a blessing, mga kapatid, yung kanilang mga pangaral, encouragement. So, kung maaari, ay huwag natin malampasan yung mga pagkakataon na gaya niyan. So, kung sino ang available sa araw na yan ay mamaya ay mapag-usapan po natin, mga kapatid. Glory to God. So, salamat sa ating Panginoon. So, umagang ito, mga kapatid, ay nais ko pong mangusap sa inyo sa title po na ito, mga kapatid, na Nothing Can Hinder God. Nothing can hinder God. Amen. So, walang anumang bagay ang pipigil sa Panginoon. Amen. Diba? Na kung meron siyang bagay sa buhay ng isang mananampalataya na gusto niyang gawin o gusto niyang ganapin, ay walang anumang sirkumstansya o kalagayan ng tao, mga kapatid, ang makakapigil, lalo na pagka tayo tumutukoy sa mga mananampalataya. Diba? Dahil sa mga mananampalataya ay wala pong imposible sa ating Panginoon. Dahil ang paniniwala at pagsampalataya doon sa kanyang salita ay nagbubunsod, mga kapatid, upang ang Diyos ay gumanap ng isang bagay sa atin ayon sa kung ano yung ating hinihiling o ine-expect sa ating Panginoon. Amen. Kahit nga sa preaching, mga kapatid, kung ano ang expectation natin sa isang gawain, mga kapatid, yun at yun ang marireceive po natin. Kung nag-i-expect tayo na tayo'y pangusapan ng ating Panginoon at tayo'y mapagpala, mga kapatid, ay yun ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya napakainam, mga kapatid, ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon na talagang kahit mga distraction ay iiwasan natin, mga kapatid, dahil ang pakikinig at ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay yan po ay napakasagradong bagay. Amen. Dahil ang desire natin kapag tayo dumadalo, mga kapatid, ay gusto natin na lumago tayo sa ating Panginoon. Pero ang tanging paraan para tayo'y lumago sa ating Panginoon, ang sabi ng Scripture, Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by hearing the word of God. Diba?
Pastor, sa bahay nagbabasa naman po ako. Mainam yung ginagawa mo. Pero, yun ay isang bahagi, mga kapatid. Sa ating buhay na nagbabasa tayo, malaking bagay din yan. Kasi minsan, pagka titingnan mo naman ng isang setting ng isang church, kung minsan yung mga nakikinig, hindi makaamit kasi minsan di rin nagbabasa rin talaga ng salita ng Panginoon. Pastor, kasi sobrang busy po't lahat. Pero nangyayari yan, mga kapatid, na sobrang busy ng tao at lahat, mga kapatid, ay merong mga bagay na dapat ay ginaganap natin bilang isang mananampalataya, pero nagkukulang tayo doon. Diba? At wala namang sigurong mali kung aaminin natin, di ba? Kasi meron talagang pagkakataon, mga kapatid, na parang hindi ka spiritual, di ba? Kasi umiiral yung ikalawang lupi ng pagkatao mo bilang tao, mga kapatid, na meron kang mga marahil gagampan ng mga responsibilidad at lahat, at hindi ka tawag dito, mga kapatid, na parang sabi ko nga last time, hindi naman araw-araw parang nakaganyan ka, mga kapatid. Pag naglalakad ka, mga kapatid, may mga times, mga kapatid, na kailangan mong gawin yung mga natural na bagay. Pero gayon pa man, ang pinaka-prioridad natin, mga kapatid, bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon ay yung pananalangin at kanyang salita, mga kapatid, upang gabayan tayo, mga kapatid, sa buong araw. Dahil pagka nakamiss ka nga lang na isang prayer sa isang araw, mga kapatid, parang iba na yung ano mo, iba yung spirito mo, iba yung kilos mo. Diba? Minsan, iko-condemn ang sarili mo na nagagawa mo to, kasi nga, may nakaligtaan kang isang bagay. So, kailangan natin bumalik, mga kapatid, dun sa mga basic, mga kapatid, para makita natin paano ang itinatakbo ng ating pananampalataya, ng ating pagdalo-dalo, mga kapatid, sa gawain. Dahil naniniwala ko na kung tayo ay laging nag-iinventaryo kahit dun sa mga pinaka-basic na mga bagay, mga kapatid, meron at merong paglago dyan, mga kapatid. Kasi minsan, dahil nga ang mensahe ay napakamaluwalhati, sabi ko nga sa inyo, minsan nakakalimutan yung mga pinaka-basic, mga kapatid. Diba, hindi pwedeng ang isang pastor ay mangangaral ng napakalalim na bagay kung yung mismong mga basic, ABC, mga kapatid, ay hindi po naituro. Kaya nga sabi ko sa inyo dito, bumabalik ako dun sa mga bahagi na simple, dahil ang Panginoon ay dun din nagpapahayag sa mga simpleng bagay, di ba? Dahil ang Diyos ay simple at nagagawa natin tong maintindihan. Kaya napapansin ninyo, mga kapatid, after ng operation, alam kong nadidiscern niyo yan, mga kapatid, nagbabago yung way ng preaching. Di ba? Nung unang tayo ko sa inyo bilang pastor, mga kapatid, pure preaching. Tapos may trials, dumating ang trials, binless tayo ng Panginoon, mga kapatid, spiritually, unti-unti pumipihit sa pagtuturo. Tapos pumipihit, mga kapatid, na para bang napaka-fiery ng preaching. Tapos ngayon naman parang dumadaan tayo dun sa practical preaching. Diba? Kasi sabi ko nga, mangaral ka ng 7 seals, magagamit mo ba yan sa pagbili sa tindahan, mga kapatid? So dito, mas nagiging malawak tayo, mga kapatid, sa paraan ng pangusap ng salita ng ating Panginoon, na lalabas tayo dito na alam natin paano natin siya i-apply. Diba? Sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi bawat church, may kanya-kanyang sukat din sa ating Panginoon. At hindi lahat ay pare-pareho, mga kapatid, ng sukat. Merong iba, parang teaching type, pag nangaral. Merong nangaral naman, parang evangelist talaga, mga kapatid. At meron naman practical preaching. Meron yung mga mysteries. Pero naniniwala ko, mga kapatid, na lahat yan ay merong bahagi sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Yun nga lang, mas malaki ang responsibilidad ng pastor sa loob ng isang lokal. Kaya sinisikap ko, mga kapatid, na maipangaral sa inyo ang salita ng Diyos sa pinakasimpleng paraan na ito'y matatanggap ng parang gaya ng isang simpleng bata, mga kapatid. Nang sabi, kung tayo, mga kapatid, ay sasampalataya na gaya ng isang bata, mga kapatid, ay meron tong nagagawa sa atin. Bakit, pastor? Ba't parang bata? Kasi alam mo, ang bata, mga kapatid, wala pong reasoning yan. Sabi ko sa inyo, di ba? Pag yan, binigyan mo ng pangako na bibigyan mo ng 5 piso, 3 araw mo lang ngayon, pangalawang araw pa lang, sinisingil ka na, mga kapatid. Ibig sabihin, walang paraan para sa kanya na magduda kasi hinahawakan niya yung sinabi mo, yung salita mo. At gayon din, mga kapatid, kaya binabalik tayo sa pagiging bata, mga kapatid, upang
hindi tayo magkaroon, mga kapatid, ng pagrerason o pagdadoubt sa ating puso. Kasi ano ba, mga kapatid, ang umahadlang para ang salita ng Diyos ay maganap sa ating buhay? Discern naman natin yan Given naman yan, mga kapatid. Na nais natin, alam mo, pastor, talagang gusto ko rin naman talaga maganap ko yung scripture. Kaya lang, kung titingnan ko ang sarili ko, parang merong bahagi na pumipigil sa akin para maganap ko yung salita ng Panginoon. At ang isa sa mga dahilan ng mga kapatid, kasi nga, natrap tayo sa laman po na ito, mga kapatid. At meron itong ginagawa, mga kapatid, kung minsan hindi lubos, mga kapatid, na na-express ang pananampalataya sa isang tao, mga kapatid. So, nais ko, mga kapatid, na mag-quote bago ko ituloy, mga kapatid, dito sa message, mga kapatid, ng unbelief doesn't hinder God. Sabi niya dito sa paragraph 50. Amen. Tama ba? Sabi dito, some might think that it does. Dahil sabi nga, yung pananampalataya natin, mga kapatid, dalawa yan, di ba? Unbelief, tsaka faith. So, pagka mananampalataya, mga kapatid, dapat talaga pinapairal dyan, faith, mga kapatid. At ang nagpapahinto, mga kapatid, para maganap ang scripture, mga kapatid, sa buhay natin, kahit pawiling ang Panginoon, na ito'y ganapin sa buhay natin, ay dahil merong hindi po pagsampalataya. Diba? Yung hindi mo mahusgahan yung tao na, ba't niya ginagawa yan? Alam mo, kaya niya nagagawa yan kasi merong bahagi sa puso niya na hindi pa magawang makasampalataya sa ating Panginoon sa paraan na marahil wala talaga siyang kakayahan. Ibig sabihin, parang walang strength. Kumbaga, parang ganito yan Gusto mong gumising ng maaga, nag-alarm ka, tapos nung tumutunog, pinapatay mo. Kasi nga, hindi kaya ng katawan mo na bumangon ng maaga. Diba? May kagustuhan, kaya lang dahil lang nandito ka, ay nalilimitahan ka, mga kapatid, ng mga ng laman na ito, na tutulog ka ulit, masyado ka pang pagod, baka pwede 5 minutes pa, ini-snooze mo pa, mga kapatid, yung alarm. At may kita natin, sa lakad natin sa ating Panginoon, meron tayong mga ganyang pagkakataon sa ating buhay. Kaya nais ko, mga kapatid, na mag-dwell doon po sa tinatawag, mga kapatid, na unbelief. Diba? Pinakaunang dapat pag-iisip natin kapag kami nakikita tayong gumagawa ng mali o gumagawa ng hindi ayon sa salita ng ating Panginoon, dahil nga merong hindi pagsampalataya doon sa kanyang puso. Kasi pag merong pananampalataya, ibig sabihin ang salita ng Diyos ay naituro din dun sa taong yun, yung mananampalataya na yun. Kaya hindi mo siya makikitaan na gawin ang mga bagay na kabaliktad, mga kapatid, ng pananampalataya. Diba? Kung minsan, hindi rin fully ang word, mga kapatid, na i-express sa buhay ng isang tao kasi meron talagang bahagi na kini-question nila, mga kapatid, yung pong credibility ng salita ng ating Panginoon. Diba, kung maalala ninyo, ang salita ng Panginoon ay kasing halaga ng Panginoon mismo. Diba, bago pa magkaroon, mga kapatid, na ang Diyos ay matawag, mga kapatid, na Diyos, siya ay tinatawag, mga kapatid, na the self-existing one. Siya ay isang espiritu, mga kapatid, hindi pa tinawag na Diyos dahil God must be an object of worship. Kaya una niyang ginawa, mga kapatid, ay nagsalita siya at i-create niya ang mga anghel upang ma-fulfill yung kanyang desire to be a God. At sabi doon, mga kapatid, alam niyo ba ang law, mga kapatid, sa salita o isang panata, isang vow? Kailangan mong magsabi at ito'y ipanumpa mo sa isang bagay na mas mataas kaysa sa iyo. Pero sabi nga doon, kung susumpa ka naman din, huwag sa langit, huwag sa lupa. Kasi yung lupa, tungtungan ng mga paa ko, sabi ng Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon, dahil siya'y nagpapasimula pa lang sa pag-create, sabi doon, wala siyang masampalataya ng anuman o maipanumpa man, mga kapatid, yung kanyang gustong gawin, kundi kanyang ipinanumpa ang kanyang sariling salita sa kanyang sarili. Kasi kailangan mong ipasumpa yan doon sa hindi nabibigo. Kaya nga ang Panginoon ay nagsalita siya, ipinasumpa niya to sa kanyang sarili na hindi nabibigo, mga kapatid, kung kaya't obligado, mga kapatid, na i-create according sa word,
yung isang bagay na binigkas niya. At gayon din mga kapatid sa salita ng ating Panginoon kung paano natin ito sasampalatayanan. Kasi kung merong reasoning o kaya kung meron tayong sariling kaisipan, di ba kaya minsan mahirap mga kapatid magbahagi sa mga tao na marahil malaki ang pinag-aralan at lahat mga kapatid, kasi preoccupied na yung kanilang isip at meron silang mga natutunan, yun ay naibaon na sa kanilang kaisipan o marahil sa subconscious nila, kaya hindi rin magawa mga kapatid na sila'y makatanggap sa salita ng ating Panginoon. Pero mapalad yung mga tao mga kapatid na pinagpahayagan ng ating Panginoong Jesucristo, dahil hindi naman kinakailangan talaga na maging magaling ka, pantas ka, matalino ka para maunawaan mo ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang hinihingi lang naman ng ating Panginoon sa atin ay maniwala, sumampalataya mga kapatid. Kaya titingnan mo yung Romans chapter 3 verse 3, sabi niya dito, ano nga kung ang ilan ay hindi nagsisisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos. Sabi dito, sa ibang translation ba, ay kung hindi naging tapat ang ilan sa pagsunod sa Diyos. Diba? Kasi minsan, may mga pag-iisip tayo, dati kasama ko yun tapos ngayon hindi na nagpapatuloy sa ating Panginoon. Wala nga rin ako magpatuloy. Hindi mga kapatid. Sabi dito, kung hindi naging tapat ang ilan sa pagsunod sa Diyos, nangangahulugan bang hindi na rin magiging tapat ang Diyos sa pagtupad sa kanyang mga pangako? Di ba parang ganito yan? Kumain ka sa isang karinderya, tapos na taon, yung kinain mo, sira na pala. Mga kapatid, parang spaghetti. Sira, susumaitin siya mo at lahat. Ngayon, kinabukasan, sinumpa mo na yung spaghetti. Kasi sira Sabi mo, spaghetti kasi nasira tiyan ko dito So kahit merong magpakita sa'yo na isang Jollibee na nagbebenta ng spaghetti na napakasarap at maayos, hindi mo natatanggapin kasi tinuldukan mo na para bang lahat na ng spaghetti mga kapatid ay makakasira sa'yo. Meron ka ng pag-iisip mga kapatid sa sa'yo mga kapatid, kaya hindi magawang makakilos ang purong salita mga kapatid, dahil meron tayong nilalagay dito sa ating pag-iisip na nagiging hadlang para kumilos ang Panginoon sa atin. Sabi niya pa, ano nga kung ang ilan ay hindi naniniwala, hindi o hindi tapat sa Diyos, ang kanilang kawalan ba ng pananampalataya ay magpapawalang bisa at magpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos at sa Kanyang salita. Ang sabi ng prophet, mga kapatid, ay wala po mga kapatid na hahadlang mga kapatid sa salita ng Diyos, kung lalo na ang salita ng Diyos ay isinugo niya para ganapin ang isang bagay. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ay merong allotted portion ng scripture na kailangan nating sampalatayanan para umabot tayo sa maturity. At ang bagay na yan, mga kapatid, ay kailangang matanggap natin ng ayon sa law, yung tinatawag na batas mga kapatid, upang magkaroon ito ng resulta. Dahil kung meron tayong sariling pag-iisip bago natin tanggapin ang salita ng ating Panginoon, yan ang magiging hadlang mga kapatid para tuparin ng Diyos mga kapatid yung pangako na pinagkaloob niya sa atin. Lamang po. Amen. Sabi dito, Romans chapter 10 verse 16 to 17, datapwat, hindi silang lahat ay nakinig sa Tagalog, masasayang balita. Gospel ang tinutukoy dyan mga kapatid. Sapagkat sinabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Sa ibang translation, sinong naniniwala sa aming mensahe? Sabi dito, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo, salita ng ating Panginoon. So dito sinasabi lang mga kapatid ng Romans chapter 3 verse 3 na yung hindi pagsampalataya ng tao ay hindi yan magpapawalang halaga o bisa sa pagiging tapat ng ating Panginoon.
Di ba sabi nga sa ibang scripture, kahit na ang tao ay hindi tapat, ang Diyos ay mananatili pa ring tapat. Kasi yung kanyang salita ay kasing halaga, mga kapatid, ng kanya mismong katangian. Na hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid, dito na kasi hindi ko nakita ang Panginoon, kaya hindi ko rin masasabi na talagang mabisa yung kanyang salita. Lagi natin tatandaan, ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. Sa anyo ng titik, sa anyo ng binigkas na salita, mga kapatid. Kaya mas maging malawak yung ating pag-iisip, mga kapatid, na ito'y bagamat sulat lamang, mga kapatid, ay ito'y kasing halaga din ng Panginoon mismo. Kaya minsan may kita ka, mga kapatid, na mga mananampalataya, talagang siguro walang pinag-aralan talaga, pero ganun na lamang, mga kapatid, ang pag-ibig nila sa salita ng ating Panginoon, at laging sila'y sumasampalataya, at dahil sila'y sumasampalataya, ay nakukuha nila kung ano yung pangangailangan nila sa ating Panginoon. Nagaya ng isang bata, mga kapatid, na wala siyang reason, wala siyang pagdadoubt, mga kapatid, kung ang Diyos ba ay tutugon o hindi. Kasi, mga kapatid, yung pong sinasabi dito sa Hebrews din, mga kapatid, di ba ang Hebrews pumapatungkol yan sa mga Israelita, di ba? Unang-una, yung puso ng Hebrews, mga kapatid, dun sa chapter 4, ay sinasabi dyan na merong mga tao, mga kapatid, na hindi nakapasok sa promised land o yung kapahingahan, mga kapatid, sa anong dahilan? Hindi pagsampalataya, mga kapatid. Sabi niya, Hebrews 4, verse 2, sabi dito, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita. Di ba, maalala ninyo, sinabi ko na rin ito. Plural yan. Kumbaga, parang ikaw ay nandun sa loob ng church, ay tunay, mga kapatid, na tayo'y pinangaralan ng mga mabubuting balita. Maraming mensahe, maraming preaching. Gaya rin naman nila. Sino yung nila? Yung mga Israelita, mga kapatid. Kasi habang nandun sila sa wilderness, maraming atas ang Panginoon sa kanila, mga kapatid, na ito yung mga gagawin nila, ito yung pwede, ito yung hindi pwede, mga kapatid. At ito'y tinuturo ng Panginoon, hindi para pahirapan ang tao, mga kapatid, kundi para dalhin sila, mga kapatid, sa promised land at walang mangyaring anuman sa kanila. Kasi bilang isang mananampalataya, mga kapatid, kaya minsan nagkakaroon ng aberya o trouble, mga kapatid, kasi lumalabas tayo dun sa pag-iingat ng Panginoon. Ang kanyang pag-iingat ay nandun din sa kanyang salita. Kaya ka sinasabihan, mga kapatid, pinapangaralan para hindi ka makakomit ng mistake na maaring yung tao sa magulang lang, di ba? Ang magulang lagi nagpapayo, ay ito'y gawin mo, ganito yung gawin mo. Minsan, hindi natin maintindihan kasi nga, hindi pa natin nilakaran yung nilakaran nila. Pero ganoon na lamang, mga kapatid, ang puso nila na mangaral sa kanilang anak para hindi na nila magawa yung mistake na nagawa na nila noon. So may kita natin yung halaga ng pangangaral, mga kapatid, ay ito'y pag-iingat ng Panginoon sa atin. Minsan, pastor, masakit yung pangangaral. Alam mo, mas masarap pa nga, mga kapatid, na nasasaktan tayo. Ibig sabihin, nakokorek tayo kaysa yung wala nang dating ang salita ng Panginoon sa atin. Kasi once na wala nang dating ang salita ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ibig sabihin, makapal na yung kalyo ng puso mo. Kailangan na yun ng spa, mga kapatid. Diba? Na dahil wala nang halaga sa'yo, wala nang tama sa'yo. Parang ano ka na, tengang kawali ka na, mga kapatid. Mahirap yan, mga kapatid. Pero pagka ang salita ng Diyos ay patuloy pa rin bumabaon dun sa ating puso, mga kapatid, at merong kirot, ibig sabihin, mga kapatid, merong presenteng biyaya ang Panginoon para bigyan tayo ng pagkakataon, mga kapatid, magrepent tayo dun sa mali. Diba? Sabi niya, gaya din naman nila, na ang sabi dito ay, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Diba, hindi lang sapat na, pastor, magawain tayo, talagang gusto ko talagang makinig ng salita ng Panginoon, mga tuto at lahat. Pero kung wala tayong pananampalataya, ibig sabihin, wala tayong paniniwala, mga kapatid, wala tayong tiwala, mga kapatid, dun sa salita mismo ng ating Panginoon, wala po talagang mangyayaring anuman sa atin. Kasi kailangan muna, mga kapatid, na tanggapin natin to ng ayon, mga kapatid, sa paraan na tanggapin mong as is. Ibig sabihin, yan ay totoo. Yan ay salita ng Panginoon. Di ba merong church, mga kapatid, sa New Testament na
na talagang pinuri ni Pablo. Nang sabi niya, wala ako dyan. Pero nung ipinadala ko yung sulat, ang balita pabalik sa akin dito ay tinanggap nyo na may buong kagalakan ng salita ng Diyos. Kaya pala ganyan na lamang ang maturity ninyo, ganyan na lamang ang pagpapala ng Panginoon sa inyo dahil itinuring nyo na ang mga salitang ito ay hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Pero kung itinuturing natin yung pangangaral, minamagaan natin yung pangangaral, mga kapatid, wala talaga itong buting mangyayari sa atin. Minsan, mga kapatid, sabihin natin kasi, Pastor, talagang nahirapan talaga ako, Pastor. May struggle talaga sa puso ko. Gawin natin, mga kapatid, bitawan natin yung mga bagay, mga kapatid, na nagpapabigat sa atin. Diba? Pastor, para kasi hindi ko na kaya magsimula uli sa Panginoon, mga kapatid, lagi lang naman yung sinasabi, bumalik ka Kung saan mo iniwan ang ating Panginoon, ay bumalik ka doon. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, ay doble, mga kapatid, ang biyayang ibinigay sa atin. Diba? Ang mensahe, mga kapatid, hindi ito binigay sa atin para sakalin tayo, pahirapan tayo at lahat. Magawa nating mahalin, mga kapatid, kung ano yung pagtuturong iniwan sa atin ng propeta, mga kapatid. Dahil ito, mga kapatid, ay magbubunsod sa atin na makreate hindi lamang yung isang pananampalataya, mga kapatid, kundi perfect faith. Because it takes a perfect faith, mga kapatid, para ma-rapture sa ating Panginoon. Lahat tayo nag-aasam, mga kapatid, na nawa, Pastor, sana, huwag sana, kasi pag sana, hope yun. Pero pag faith, mga kapatid, ay kiniklaim mo, nakasama ka doon, mga kapatid. Na kahit pa parang sa itsura mo ngayon, sa kalagayan mo ngayon, ay parang hindi papasa sa ating Panginoon. Pero dahil naniniwala ka at sumasampalataya ka, ay darating ka doon. Amen. Ang problema, yung iba, humihinto sila, mga kapatid, doon sa kanilang pagsulong, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Minsan magkakamali, minsan madadapa, mga kapatid. Tapos magtatantrums na doon sa sulok, iko-condemn ang sarili, mga kapatid. Alam mo, malaki ang respeto ko sa mga tao, nag-i-inventory, mga kapatid. Kaya lang, pagka hindi rin nila nabantayan, mga kapatid, minsan bluff na lang ng kaaway sa kanila yan. Diba? Kasi mahal kayo ng Panginoon Diba? Ang Panginoon patuloy na naungusap sa atin. Kahit na minsan, labas tayo sa kalooban ng Panginoon, yung ating pag-iisip, yung ating gawi, yung ating mga decision, mga kapatid. Alam mo, ang Panginoon nangungusap sa atin. Diba? Hindi man sa paraan ng pangangaral, pero doon sa pinakamaliit, sabi nga, that still small voice. Meron pa rin Meron pa rin, diba? Minsan, pagka nagkakamali ka ng desisyon, tapos ang Panginoon nangusap sa'yo, gawin mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Diba? Hindi mo, Lord, di ko po sinasadya, Panginoon, sorry Lord. Sige po, babalik ako doon sa dating, diba? Amen. Yung pong sinasabi dito na sila'y pinangaralan ng mga mabuting balita na gaya rin nila, tayo, ngunit hindi nila pinakinabangan ng salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig. Kaya hindi mo mahusgahan. Diba? Sa pastor, sa isang church, bakit ganun? Dalawang mananampalataya. Parehas sila ng forma, parehas ng itsura. Pero ba't parang yung isa mature, yung isa hindi? Kasi nga, depende yan, mga kapatid, sa pagtanggap natin sa salita ng ating Panginoon. Kung sinasampalatayanan mo yung itinuturo, mga kapatid, meron itong magagawa sa iyo. Pero alam niyo, mga kapatid, kahit pa meron tayong kakulangan bilang tao na merong hindi pagsampalataya doon sa ating puso. Hindi ko sinasabi dito, mga kapatid, na mananampalataya, meron ka rin hindi pagsampalataya. Meron lang bahagi, mga kapatid, kung minsan nagdududa tayo sa salita ng ating Panginoon. Kasi bilang tao, meron tayong tinatawag na reasoning. Yung sasabi ko kanina, part yan, mga kapatid, ng spirit. Diba yung spirit merong 5 inlets? Affection, reasoning, imagination, 5 yan. Ano pa isa? 5 yan, mga kapatid. At kaya yung spirit, kailangan din ma-convert ito sa ating Panginoon para magawa ring lubos na masampalatayanan, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Kaya kailangan, mga kapatid, ng conversion ng tao, mga kapatid. Kasi as a man, wala ka talagang deserve sa Panginoon Pero nung na-realize mo, mga kapatid, na-recognize mo ang salita ng ating Panginoon, ng Ebanghelyo, nagbunsod sa iyo ito ng isang bagay, mga kapatid, upang
makwikin mga kapatid yung pong nandoon sa loob. Kasi hindi talaga lahat mga kapatid, sad to say, hindi talaga lahat tatanggap. Totoo po yun. Pero hindi ibig sabihin nun ay magiging isolated na tayo lang ang ligtas, tayo lang ang salita ng Panginoon ay ipinapangaral sa buong kinapalan mga kapatid. At ito'y parang lambat lamang na ito'y tinatapon mga kapatid at para makuha kung ano talaga yung dapat makuha, di ba? Yung isang mangingisda, ang gusto talaga niya isda. Kaya lang, pag siya'y nagsaboy ng lambat, meron at merong mga sasama doon mga kapatid na hindi po isda. At hindi rin preacher mga kapatid ang magdi-decide kung sino yung isda, sino yung talangka, sino yung, di ba? Yung kanilang response mga kapatid sa salita ng ating Panginoon, yun ang mag-identify mga kapatid kung ano talaga sila. Pero hindi ko sinasabi dito mga kapatid na paano yun, pastor? Una, ni-reject niya yung message, ibig sabihin talagang lost na. Hindi mga kapatid, kasi meron din tinatawag na decreed season. Kaya nga hindi mo pwedeng husgahan ng tao eh. Kasi baka mamaya, kakahusga mo, ikaw pala hindi kasama sa rapture mga kapatid. Diba? Meron nga nagsabi, sabi niya, alam mo, sinisikap ko na talaga, hindi ako mainis dun sa kapwa mananampalataya ako. Kasi talagang pag nakikita ko, nagigrip ako eh. Naiinis ako eh. Iniiwasan ko na kasi baka mamaya sila pa maligtas, ako pa yung, di ba? Totoo yun mga kapatid. Na kung minsan, tayo mismo, as a believer, nag-i-struggle na tayo mga kapatid dun sa ating sariling pananampalataya. Tapos masyado pa tayong abala dun sa pananampalataya ng iba. Bawat isa sa atin, merong individual mga kapatid na pakikipagdeal sa ating Panginoon. At yun ang kailangan natin mga kapatid na i-deal natin o kaya gawin natin ng masikap mga kapatid na tayo'y makalugod sa ating Panginoon. Kaya nagkakaroon ng problema rin kasi sa church mga kapatid. Minsan, nakakita ng mahina, tapos sasabihin mo, tagal na nila, ganyan-ganyan. Hindi mo trabaho yan, trabaho ng pastor yan. Hallelujah, na mangaral. Sila'y tumanggap ng kapareho mo na tumanggap lang din ng biyaya sa ating Panginoon. Kasi pag tayo naging less critical mga kapatid, mas magiging magaan yung ating buhay. Kung less mga kapatid yung ating pong pag-judge sa ibang tao mga kapatid, mas magiging magaan din yung ating buhay. Kasi mga kapatid, lahat naman tayo ay merong pagkukulang sa ating Panginoon. Lahat tayo merong bahagi, pagkakataon na kung minsan parang napapabalikwas tayo sa pananampalataya na meron tayo. Pero alam mo ang kinaganda doon mga kapatid, pag binasa mo tong Isaiah, di ba? Sabi doon ay sa Isaiah 55:10, sabi niya, sapagkat kung paano ang ulan ay lumalagapak ng yebe mula sa langit, hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa. So mga kapatid, tinuturo lang dito sa Isaiah 55 mga kapatid, yung nature, yung kalikasan mga kapatid, na yung ulan, tsaka yung niebe mga kapatid, talagang bumabagsak yan, at hindi yan bumabalik mga kapatid sa langit. Ibig sabihin, lahat ng bagay na pinapahintulot ng Panginoon sa ating buhay, meron itong layunin, at yung bagay na yun mga kapatid, ay kailangang maganap ayon sa kung ano ang programa ng Diyos. Kasi bawat tao mga kapatid, ay kasama dun sa buong ekonomiya ng Diyos. Ano yun, pastor? Sa mababaw na pamamaraan na salita, yung programa ng Panginoon. Kaya sabi dito, sa 10, amen, hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa, pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman, at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mangangain. So yun yung pinaka-nature talaga bakit may ulan. Kahit nga doon sa tawag dito, creation ng Panginoon, ay ganito ang nature ng Panginoon ng pagsusustain. 'Di ba? Yung ulan, 'di ba? Yung ulan, yung araw. Yan, hindi lamang yan para sa atin, para matuyo yung mga sampay natin, para, 'di ba? Unang-unang pinaglaanan ng Diyos yan doon sa kalikasan. Nagbe-benefit lang tayo. Ngayon, pag binaba mo dun sa 11, sabi niya, ganyan din ang layunin ng salita ko kung bakit ko siya isinusugo. Sabi niya, maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Dito, makikita natin, bilang tayo rin ay mula sa kaisipan ng Diyos, na-express tayo sa laman, tayo'y bahagi ng Diyos mga kapatid. Meron siyang layunin bakit niya tayo sinugo dito sa lupa.
At yung pagsusugo ng Panginoon sa atin dito ay hindi para lamang, alam mo yun, magkaroon tayo ng masayang buhay lang at hindi tayo mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Meron siyang programang itinalaga sa buhay natin, mga kapatid, na dapat yun ang maganap. Kung minsan, pagka sinasabi natin, di ko si kayang ganapin yung pastor, marami akong kahinaan at lahat. Pero lagi mong tatandaan, walang hindi pagsampalataya, mga kapatid, na kayang baguhin ang programa ng ating Panginoon. Pero pastor, di ba sabi mo, dapat sumampalataya. Kasi pag hindi sumampalataya, hindi mangyayari ang pangako ng Diyos. Tama din. Kaya lang ganito ang nangyayari. Meron kang pananampalataya. Tapos, merong isang scripture na dapat mong ganapin. At ito'y sinukuan mo marahil, huminto ka. Ang ibig sabihin, merong hindi pagsampalataya, hihinto, mga kapatid, ang pagkilos ng Panginoon dahil nga hindi ka sumampalataya. Pero the moment, mga kapatid, na nagrepent ka sa ating Panginoon, mga kapatid, magsisimula muli, mga kapatid, na ang Diyos ay kumilos, mga kapatid, ng ayon sa kung anong kanyang programa. Isipin mo si Jonah, mga kapatid, isang propeta, sinugo niya sa Ninive, mga kapatid. Tapos ang sabi, siya'y umalis sa presensya ng Diyos, hindi niya sinunod yung utos. Minsan may mga ganyan tayong pagkakataon eh. Ayaw nating sundin kung anong sinasabi ng scripture. Amen. Kung minsan, kaya hindi rin nasusunod, mga kapatid, ikalawang bahagi, kasi hindi pa revealed sa kanila. Kaya nga mahalaga, mga kapatid, yung pagbibigay ng panahon sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kasi sinasabi natin, gusto mo ma-born again. Paano ka may isisilang na muli, mga kapatid, kung hindi ka nakikinig ng salita ng ating Panginoon? Kasi kahit yung mga apostles, sabi ko nga dito ang tagal nilang kasama ang ating Panginoon. Nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, na-discourage sila. Hindi nila alam, ang Panginoong Jesucristo for 3.5 years, nagtatanim lang ng binhi sa kanila. At nung matapos yung pagtatanim ng binhi at kailangan niyang mailagay sa Calvary, sabi niya, babalik uli ako sa anyo ng mga aliw, Espiritu Santo, para manahan sa inyo at para ikwikin yung mga binhi na nandoon. Para ma-fulfill, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko last time na ang isang believer kailangan talagang humantong doon sa 3 stages, mga kapatid, ng grace. Yung justification, pag-aaring ganap, yung sanctification, hanggang umabot, mga kapatid, sa baptism of the Holy Ghost. Para maging magawang buhayin, mga kapatid, yung mga salita ng Panginoon na ating napakinggan. Kasi kung minsan, iniisip natin, napakinggan ko na yan, pastor Pero darating at darating yung punto ng buhay mo na yung napakinggan mong salita ay bubuhayin ng Diyos sa kalagitnaan nyo. Akala mo, hindi mo siya kailangan. Pero dumating yung pagkakataon, may trials. Tapos, di ba sinabi ni pastor to? Sasampalatayanan ko at tinupad ng Panginoon kasi sinampalatayanan mo, mga kapatid. Kaya yung pangangaral, mga kapatid, wag natin siyang magaanin. Na kung minsan, parang yung preaching ni pastor, parang magaang lang ngayon, hindi masyadong parang evangelistic type. Ang Panginoon kasi, mga kapatid, ang nagbibigay ng inspirasyon sa mga ngaral kung paano niya i-deliver ang salita. May mga pagkakataon parang ang tigas ng preaching, may mga pagkakataon na parang pastor lang, na parang payo lang ng payo, mga kapatid. Kasi gano'n ang pastor Di ba sabi ko yung 5 lupi, mga kapatid, pagka-evangelist, talagang fireball yan, mga kapatid. Sasagasaan yan, mga kapatid. Wala siyang pakialam dyan. Kaya ang trabaho ng pastor, pag nag-invite ka ng evangelist, mga kapatid, talagang mga ngaral lang matigas yan. Kaya yung mga mananampalataya, sugatan. Kaya next Sunday, yung pastor, may dalang benda. Umaabot dun sa mananampalataya, binibendahan, mga kapatid. Ngayon, hinihima yung mga salita para at least maipaliwanag sa kanila. Ito yung punto nung isang messenger. Diba? Kasi minsan merong pagkakataon na may pastor na nagsabi, pag kayo ay nakikinig lang sa inyong pastor lang, sa sarili nyo lang na pastor, hindi kayo mararapture. Sabi, paano yun? Ba't sinabi niya na ganun? Ang tinutukoy niya lang, mga kapatid, na dapat bigyan daan nyo rin ng ibang mga ngaral na merong kaloob marahil ng teaching, evangelist, mga kapatid, para masakdal kayo sa ating Panginoon. Hindi yan nagtuturo, mga kapatid, para sabihin na tawag dito, hindi talaga kayo mararapture kasi yung pastor lang pinapakinggan ninyo. Diba? Kayong pastor, pinapaliwanag, hinahabol yung binitawang salita ng evangelist, mga kapatid, para maipaliwanag, mga kapatid, kung ano po yung ibig sabihin nito. Amen. So, balik tayo dito, mga kapatid. Pag binasa niyo sa taas, mga kapatid, ito pong Isaiah, magbibigay ng comfort sa atin ito, mga kapatid. Itong Isaiah 55.
Diba, sa tuwing merong mga bagay, mga kapatid, na parang hindi nangyayari yung mga bagay na ina-expect natin kahit pag ginaganap natin ang kalooban ng ating Panginoon, ang pinaka-best way talaga, tumiwala lang sa Panginoon. Amen. Sabi dito kasi, sa atin, pag hindi, di ba, naalala ninyo, pagka ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi nakasentro kay Kristo, lahat ng mga bagay na marahil, yung mga bagay na hindi natin ina-expect na mangyari sa ating buhay, ibibilang mo na lahat yung disappointments. Pero sabi doon, those disappointments are divine appointments of God para turuan tayo. Kaya sabi doon sa 8, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, at ang inyong mga lakad ay ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mas mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip ay kaysa sa inyong mga pag-iisip. Consolation sa atin yan, mga kapatid, na minsan talaga meron tayong mga maling decision eh. Meron tayong mga maling lakad. Diba? Makikita natin, yung lakad natin talagang mali kasi merong higit na mas mataas kaysa sa atin, na mas mataas yung kaisipan, mas mataas yung pagkaalam ko paano lalakad sa buhay na ito, mga kapatid. Kaya kailangan natin i-commit sa ating Panginoon at sampalatayanan, mga kapatid, yung kanyang salita. Kaya nagkakaroon ng pagbunggo-bunggo, mga kapatid, sa buhay ng mananampalataya kasi nga hindi sinusunod yung salita, mga kapatid. Meron pong hindi pagsampalataya. Kaya sabi ng prophet, unbelief is as old as Eden. Kasi una, dyan yan nagkaroon, di ba? Ano ba yung unbelief, pastor? Yung hindi mo sampalatayanan ng salita, o marahil pihitin mo ito ng bahagya para ito'y mas mukhang katanggap-tanggap. Kaya ma-appreciate ninyo, mga kapatid, yung mga nangangaral talaga na talagang parang harabas kung mangaral, mga kapatid, kasi hindi kayo binobola-bola. Diba? Kasi kung bola-bola, mga kapatid, ang ginagawa ng isang preacher na pangangaral, mga kapatid, hindi talaga lalago, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya sabi doon, unbelief is as old as Eden. That's where it is born at. Doon siya pinanganak, yung hindi pagsampalataya, doon sa Eden. And unbelief is to doubt what God has said. Diba? Yun nangyari sa Garden of Eden, mga kapatid, pinagdudahan ni Eve. Kasi sabi doon, sinabi naman niya, yung sinabi ng Panginoon na hindi dapat sila magpartake doon sa bunga, mga kapatid, ng puno ng pagkaalam sa tree of knowledge of good and evil. Kaya lang, dahil alam naman niya at merong nangaral sa kanya, mga kapatid, yung pong serpent, ay pinagdudahan niya. Kasi sabi nung serpent, tunay baga na sinabi ng Diyos na kayo'y tunay na hindi kayo mamamatay. Yun ang sabi ng serpent eh. Kaya sa isip niya, at kayo magiging gaya ng Diyos, so parang pinagdudahan niya na yung pala ibig sabihin ni Lord doon. Pero mga kapatid, lagi nating tatandaan na kapag ka merong pagkaunawa o merong revelation na contrary sa kung ano tinuturo ng propeta o ng salita ng ating Panginoon, you must forget it. Kasi yan ay contrary, mga kapatid, kabaliktaran. At kapag kakabaliktaran, mga kapatid, ibig sabihin, ipinihit na yan. Hindi na siya yung original na salita na sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, did you notice where unbelief was born? There was much word of God considered. For Satan said to Eve, when he said, God has said, did not deny that. Hindi dinenay ni Satan na sinabi ng Panginoon talaga sa kanila. Kaya lang, pinihit niya lang, mga kapatid, that God has said so and so. But he said, surely God wouldn't do a thing like that. See, that's the birth of unbelief. To vary one iota from God's perfect word, we must stay right with it, regardless of where, what, how our lives, or so forth must measure up with the thus saith the Lord. Ang sabi doon, kahit pa ito'y mabago sa kaliit-liitan, mga kapatid, ang sakdal na salita ng ating Panginoon, kailangan manatili tayo dun sa purong salita ng ating Panginoon. Diba? Na pinihit ng konti. Yun nga, mga kapatid, yung ipihit mo lang ng konti yung salita ng ating Panginoon, unbelief na po yun.
Bawa, sinabi ng Panginoon ganito, tapos baka pwede naman, mga kapatid, doon nag-i-start, mga kapatid, ang unbelief. Pero ang Diyos, mga kapatid, kahit pa merong hindi pagsampalataya, mga kapatid, nahulog sila, mga kapatid, merong pinrovide ang Diyos before the foundation of the world para ma-redeem ang tao. Amen. At kahit nga sa panahon ni Sarah, di ba? Si Sarah, narinig niya lang hindi naman siya yung pinangusapan, mga kapatid, ng Panginoon nung sabihin sa kanya yung pangako, ang kausap si Abraham. Tapos sabihin niya, according to the time of life, si Sarah magkakaanak. Ang sabi doon, nasa likuran pa, mga kapatid, ng tent si Sarah. Nang sabi doon ay tumawa siya, mga kapatid, sa kanyang puso. Nang sabi niya, tunay kaya na mangyayari yung sinabi nung lalaking iyon, na magkakaanak pa kami? Ang tanda na namin ni Abraham. Pero narinig ng Panginoon Diba, ibig sabihin, walang blind spot sa ating Panginoon. Naaabot niya lahat, mga kapatid, yung ating iniisip. At kapag yung ating iniisip ay kabaliktaran sa kung anong narapat pagsampalataya dapat, mga kapatid, ay ang Panginoon ay magsasalita, mga kapatid, gaya dito kay Sarah. Sabi niya, ba't tumawa si Sarah? Kaya tuwing nagkakaroon, mga kapatid, ng problema din dun sa mga disciples, laging tanong ng ating Panginoon, bakit napakaliit ng iyong pananampalataya? Bakit ka nagduda? Bakit, di ba kay Peter, nung nahulog din siya, sabi niya, ba't ka nagduda? Bakit ang liit ng pananampalataya mo? Alam ng Diyos yun, mga kapatid Pero ang sabi doon, kahit pa hindi sumampalataya, mga kapatid, itong si Sarah, doon sa sinabi ng Panginoon, di ba tinupad pa rin ng Panginoon yung kanyang pangako? Na kahit alam natin na meron tayong bahagi, mga kapatid, sa atin na talagang magturing natin kakulangan natin, ba't tapat pa rin ang Panginoon? Ba't kumikilos pa rin siya sa atin, mga kapatid, na ginaganap niya ang kanyang mga pangako sa atin? Amen. Kahit parang sabihin natin, parang alit ng pananampalataya ko para sumampalatayang pagagalingin ako, pero pinagaling ka ng Panginoon. Lord, maliit lang pananampalataya ko para sampalatayanan na provider ka, nagpo-provide pa rin ng Panginoon. Yes, Lord. Kasi mabuti siya Hindi binabago ng ating hindi pagsampalataya yung pagiging tapat niya. Na sa kabila, mga kapatid, nung ating maliliit na pananampalataya ay nanatili siyang tapat sa kanyang salita. Yes, Lord. Diba, hindi ba sapat yan, mga kapatid, na dahilan para mas ibigin mo ating Panginoon? Na sa tuwing tayo ay nag-iinventaryo at makita natin yung ating mga dating lakad, mga maling desisyon natin, mga maling diskarte natin, mga kapatid, ang Diyos nagpo-provide pa rin, iniingatan ka pa rin, pinagpapala ka pa rin, pinagagaling ka pa rin. Amen. Kasi tapat siya, mga kapatid. Hindi siya nagbabago sa kaniyang salita. Ito'y sapat na dahilan, mga kapatid, para panghawakan natin ang kanyang mga pangako, mga kapatid. At ito'y magbunsod sa atin ng isang pananampalatayang sakdal upang ang isang pangako, mga kapatid, ay matupad sa ating kalagitnaan. Hindi ito panahon, mga kapatid, para tayo'y, alam mo yung bumalikwas, mag-backslide sa ating Panginoon. Kasi yung word na backslide, mga kapatid, mababaw ang pangunawa ng iba dyan. Yung magkamali ka nga, yung mag-isip ka lang ng isang bagay, mga kapatid, against sa salita ng ating Panginoon, nag-backslide ka na doon. Diba? Nag-backslide ka saan? Doon sa hain. Sino yung hain? Si Kristo. Pero dahil tapat siya'y nakaharang pa rin, ang kanyang dugo ay nakaharang pa rin sa iyo, mga kapatid, ang tingin pa rin ng ating Panginoon sa iyo ay sakdal pa rin. Kasi tapat siya, mga kapatid. Na kahit tayo, mga kapatid, ay alam natin yung ating mga pagkukulang. Di ba, pag nanalangin ka nga lang alam mo sa sarili mo meron kang pagkukulang tumutugon pa rin siya. Di ba, iniibig ka pa rin niya. Kahit minsan, mga kapatid, na parang ang tigas ng ulo mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Kasi hindi nakabase ang kanyang katapatan, mga kapatid, dun sa ating kondisyon. Nakabase ang katapatan ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang salita. Kaya sapat yan, mga kapatid, na kaaliwan sa atin, mga kapatid, na kung tayo'y mananatili sa kanyang salita, at tayo'y manatili sa kanya, mga kapatid, ano yung pananatili sa kanya? Manatili sa kanyang kalooban. Sabi doon, ano man ang inyong hilingin na ibibigay sa inyo. Diba? Alam ko lahat sa inyo may mga pangangailangan. Marahil natural.
marahil spiritual, marahil isang bagay na matagal nyo nang gustong mangyari sa buhay ninyo mga kapatid, na isang pagbabago mga kapatid, ng isang eksena o senaryo sa buhay ninyo, ay mga kapatid, sampalatayanan nyo kung talagang hinihiling mo sa ating Panginoon na mabago yan. Ang ahadlang lang dyan mga kapatid, yung pagdudahan mo na kaya ba ng Diyos? Sabi nga, well, is there anything too hard for the Lord? Meron bang bagay na mahirap sa Panginoon? Ibig sabihin, meron bang hindi kayang gawin ang Diyos? Pastor, meron. Isa, sabi ng message. Ano yun? Yung baliin niya yung kanyang salita. Ibig sabihin, lahat ng pangako ng Diyos dito, lahat ng pinangako niya mga kapatid, ito'y meron pong fulfillment. Ito'y, mga kapatid, ginaganap niya sa ating buhay kahit paminsan, pinagdududahan natin. Diba? Alam mo, sa ministry din mga kapatid, minsan iniisip mo, talagang tinawag ba talaga ako? Isa magdududa ka. Pero nilalagay ka ng Diyos sa isang kalagayan na ikaw mismo, marirecognize mo, talagang tinawag ka. Diba? Minsan nagtatanong tayo mga kapatid, paano ba to Lord? Ganito, ganyan. Minsan nakala natin pag-doubt yun. Pero ang inihiling lang kasi natin dun, assurance Pero ang assurance na yun ay katumbas mga kapatid ng hope lang. So, merong pagkakaiba ang hope tsaka pananampalataya. Sabi nga ng prophet, magkaaway yan sa mas mababang sense. Na, kuminsan, merong mananampalataya, akala niya, nananampalataya pa rin siya. Pero ang totoo, pag-asa na lang meron sa kanya. Kasi ano yung prayer niya? Sana, Lord. Anong sana? Pagkasana mga kapatid, hindi ka tiyak. Umaasa ka lang. Na para bang sumusugal ka lang. Pero kung sinasampalataya mo, nawa, Panginoon, ay ipagkaloob mo. Minsan mga kapatid, yung ating sinasabi, napaka-powerful niyan. Pag sinabi mo mga kapatid, wala akong pera. Talaga wala akong pera mga kapatid. Diba? Kung ano yung sinasabi natin, nagmamanifest yan mga kapatid. Hindi yan yung manifesting mga kapatid na tinuturo ng sanglibutan Kasi tayo as a believer mga kapatid, we are an amateur God in a sense na kaya nating mag-create ng atmosphere sa paligid. At kung ano yung ating sinasabi mga kapatid, yun talaga yung mangyayari. For example, masakit ulo mo. Imbis na manalangin ka, uminom ka ng gamot. Uminom ka na ng gamot, sabi ka pa ng sabi, sakit na ulo ko. Kahit uminom na ako ng gamot, wala pa rin Kasi sinasabi mo Pero kung sinabi mo mga kapatid, sa iyong mga latay, Panginoon, pinagaling mo na ako, di ba? Mangyayari, mga kapatid. Tayo lang ang naglilimita mga kapatid sa kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Tao lang ang naglilimit mga kapatid sa kayang gawin ng Panginoon sa atin. Kuminsan din kasi yung mga thoughts, mga voices mga kapatid na galing sa ibang tao o marahil bluff ng kaaway sa atin, yun din ang nagpapahinto sa atin. Pero mga kapatid, hindi pwede mga kapatid na baguhin ng Diyos ang kanyang programa sa kanyang anak. Diba? Kasi ang mananampalataya mga kapatid, talagang itinalaga yan bilang isang mananagumpay. Conqueror nga Sabi diba, more than conqueror. Pastor, di ko talaga kayang mag-conquer Di pa rin ako maka-overcome dito, pastor Kailan ko ba sinabing ikaw mag-overcome? Kailangan kang merong tanggapin sa ating Panginoon. Ito'y manahan dun sa puso mo. Manatili ito at yun ang mag-overcome, hindi ikaw. Kasi pag sinabing overcomer ka, huwag mong i-consider yung laman mo. Huwag mong i-consider yung kakayahan mo bilang tao. Ang i-consider mo yung salita ng ating Panginoon at yung Espiritu Santo na nandoon sa iyo. Kasi nag-conquer na siya Death, hell, and grave, kinanker ng ating Panginoon. Kaya nung sinasabi niya mga kapatid, di ba, kino-comfort niya yung mga apostle, huwag kayong mag-alala, cheer up, na-overcome ko na yung sanlibutan. Kung siguro ako sabi ko, anong connect, Lord? Iiwan mo nga kami, tapos sabihin mo maging masaya kami. Na sinasabi mo na overcome mo ang sanlibutan. Kasi ang ibig sabihin ng Panginoon, cheer up, babalik ako sa anyo ng Espiritu Santo. Hindi na lamang ako sasama sa inyo kasi kung minsan hindi nyo ako maintindihan. Diba? Kaya nga buhay din ng pastor, minsan parang sa Panginoon din Meron ako napanood na ang Panginoon, maraming pagkakataon na di-disappoint siya sa mga apostles. Kasi nagsasalita siya, nagtuturo siya, pero parang hindi nagsisink in dun sa mga apostles. Kaya ganun yung kanyang frustration mga kapatid. Sabi niya, hanggang kailan ba ako mananatili sa inyo kayo na mga hindi sumasampalataya?
Pero sabi dun mga kapatid, dumating pa rin yung appointed time na hindi na lamang kasama nila sa laman ng ating Panginoon, kundi ito'y mananahan na sa kanila. Nang sabi dun sa anyo ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay magtuturo sa inyo sa buong katotohanan. Kaya hindi mo pwedeng mag-aanin din ng Espiritu Santo, nananahan sa iyo. Diba? Minsan magsabi, dami kong diferensya kasi pastor eh. Marami akong, moody ako pastor eh. Moody ako eh. Pabago-bago yung mood ko, pastor eh. Pero kung may Holy Ghost ka mga kapatid, mas mataas yung Holy Ghost kaysa sa mood mo. Diba? Pastor, kukumit ako ng ganito eh. Hilingin mo sa Panginoon, puspusin ka ng Espiritu Santo dahil mas mataas ang Espiritu Santo kaysa dun sa ating laman. Kasi yun ang kailangan talaga natin mga kapatid. Ang pangunguna ng Panginoon sa atin. Sabi niya dito, we brethren ministers who are try to live as close to God as we can because we have a sacred duty to watch over the flock of God. Sabi doon ay kahit ang mga ministro ay nagsisikap na mamuhay ng malapit sa Diyos, kalugod-lugod, dahil ang mga ito'y merong gampanin upang bantayan yung mga mumunting kawan na ibinigay ng Diyos sa Kanya, na ang Espiritu Santo ang naglagay sa kanila bilang overseer. Amen. Sabi doon ay, di ba, sabi ng scripture, we watch the flock to keep them in order to feed them sheep's food, and sheep eats from the Bible, the Lamb of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya nga nagpaalala rin si Pablo na pag-alis niya, merong mga magsusumikap, mga kapatid, na mangaral ng taliwas, mga kapatid, doon po sa Ebanghelyo. Kahit nga, mga kapatid, sa message eh. Diba? Maraming mga teaching ngayon na kung hindi tayo rin nagbabasa ng Biblia, ng mensahe, at hindi rin tayo attentive sa pakikinig, mga kapatid, pwede tayo madala dun sa mga uri ng teaching. Pero isang confidence lang na pwede nating maisalig, mga kapatid, pag kami Holy Ghost ang isang tao, hindi yan madadaya sa ating Panginoon. Kasi ang madadaya lang, mga kapatid, yung wala pong inside teacher. Kasi pag nangaral ka, mga kapatid, yung nakikinig na merong inside teacher, laging mag-aamin doon sa tinuturo ng outside teacher. Kasi iisang Holy Ghost lang din, mga kapatid, yung meron silang dalawa. Kaya hindi siya pwedeng magturo ng taliwas sa Biblia at malalaman rin agad, mga kapatid, nung nakikinig. Madami ngayon, mga kapatid, na nagsasabi, wala nang rapture, nasa theophany body na tayo, glorified na tayo. May nagsasabi ko, equal tayo sa Diyos, mga kapatid. Kahit pa bride ang binigay na kategory ng Panginoon sa atin, hindi tayo pwedeng magmapuri sa Panginoon, na halos kapantay sa Panginoon. Diba? May mga nagtuturo, mga kapatid, kahit pa minamagaan nila, hindi, ito'y ibig naming sabihin. Mga kapatid, delikado yan, mga kapatid, yung ganyan teaching. Kasi meron nga umawit eh. Diba? Inaawit natin, diba? Walang papantay sa'yo. Tapos merong umawit, meron nang papantay sa'yo. Mga kapatid, inawit eh, pinalitan yung mga lyrics, mga kapatid. Meron daw papantay sa Diyos, mga kapatid. Sino daw? Yung bride daw, mga kapatid. So medyo nakakaano, mga kapatid, yung ganyang uri ng teaching. Kasi hindi tayo pwede magmapuri. Lagi lang tayo subject sa ating Panginoon. Tayo yung katawan, pero meron tayong ulo, ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid. Kaya nga, ipihit mo lang ng kaunti ang salita ng ating Panginoon. Maibibilang na yun, mga kapatid, na hindi pagsampalataya sa ating Panginoon. Kailangan mong tanggapin as is yung purong salita ng ating Panginoon para maging dalisay din, mga kapatid, yun nandito. Kasi pag mali ang tinanggap mo na teaching, mali din, mga kapatid, yung buhay. Wrong message, wrong life. Pero kung yung tinuturo, yung mensahe, mga kapatid, talagang kung ano yung sinabi ng mensahero, yun ang sinunod natin, mga kapatid, I believe, ipoproduce mo rin kung ano yung itinuturo na mensahe, mga kapatid, na dapat buhay natin. Meron 3 proseso, mga kapatid, paano talaga ma-manifest, mga kapatid, yung pong buhay ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya. Diba sa natural, yung pong token na tinatawag, mga kapatid, sabi dun, accept, apply, tsaka po display. Yung accept, mga kapatid, una talagang hakbang pananampalataya eh. Tanggapin mo talaga eh. Tas apply, ibig sabihin, after mo mapakinggan, sabi ko nga sa inyo dito, napakinggan mo yung preaching, binulay mo nung tanghali, paano ko ba i-apply yung sinabi ni pastor? You apply. And then you display, hindi para magmapuri ka, para pakita na parang Kristiyano, mga kapatid, na talagang
perfect. Kung hindi, ito'y magbunsod din para sa iba na mauhaw at maging gaya din sa iyo. Diba sabi ng scripture, kayo'y maging gaya ng asin at ilaw ng sanlibutan ito. Kasi nagkikreate tayo mga kapatid ng influence. Kaya sabi ko, as a Christian, meron din tayo responsibility. Hindi lamang basta mga kapatid na tumanggap lang tayo at lahat, yung ating kilos, yung ating gawi, lagi ko sinasabi, nagre-reflect yan mga kapatid. Una, sa Panginoon, sa church, sa pastor, sa pananampalatayang tinanggap natin. Hindi naman dito ako nagtuturo na mag-create tayo ng magandang reputasyon. Hindi. Kung sumusunod lamang tayo mga kapatid sa pagtuturo ng salita ng ating Panginoon, ang word mismo ang maglalagay sa atin mga kapatid ng reputation. Kasi unang-una, ang binihis natin si Kristo eh. Nung tayo'y mabautismuhan sa Kanyang pangalan, tayo'y ibinihis mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi pa dito, but when you trespass across that word of God to some creed or tradition, sabi dito, you must stay right in the word. You have passed over the line between mercy and judgment. Kapag nagawa mong salangsangin mga kapatid yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga kredo o tradisyon, tinawid mo na yung linya sa pagitan ng habag at paghatol mga kapatid. Kaya sabi niya dito, you must stay right in the word. Right with the word. No one, not one jot shall or anumang kahit tuldok mga kapatid. Sabi dito ay sampalatayanan mo sa ating Panginoon. How we could take ours here to go back and base on how, if we have time, sabi niya, that science year past has tried to ridicule the very thought of God. Kahit yung tinatawag na science mga kapatid ay para bang tinutuya nila mga kapatid ang salita o yung kaisipan ng Diyos mga kapatid para mag-create ng, sabi dito, making themselves some great name or achieve some that they could do themselves. But right while they are digging and trying to disprove the word, God turns around and let them dig up something to prove it. Diba? Kasi hindi mo rin pwedeng patunayan ang Diyos sa pamamagitan mga kapatid ng siyensya. Pero even science proved that there is God. Merong mga bagay mga kapatid, yung kuryente nga lang, hindi mo naman nakikita yan eh. Pero meron niyang current mga kapatid at napoproduce yung light. Ganon din sa Diyos. Di ba sinisikap nila, meron ba talagang Diyos at lahat? Hindi nila yan mapapatunayan sa pamamagitan ng intelektual na pag-iisip. Hindi mo rin mapapatunayan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kaisipan mga kapatid na to dahil ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoon. Di ba may pagkakataon din sa Biblia mga kapatid na merong humihiling mga kapatid ng kagalingan para sa kanyang anak. Diba? Yung Mark, tingnan natin yung Mark mga kapatid. Mark chapter 9 verse 22. Sabi niya dito, at madalas na siya inihahagi sa apo. Ito yung kwento mga kapatid ng isang napoposes mga kapatid. Sabi dito sa 22, madalas na siya inihahagi sa apoy at sa tubig upang siya ipatayin. Datapwat, kung meron kang magagawang anumang bagay ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Pero unang senaryo niyan mga kapatid ay yung mga apostles ang kausap ng tatay na yan. Hindi nila mapalayas mga kapatid yung pong demonyo na nandun sa bata. Kaya ang Panginoong Jesucristo sabi niya, yun yung condition mga kapatid. Yung 22, pinakita niya yung kalagayan ng tao. Pagdating ng 22 mga kapatid, ang sabi lang ng Panginoon, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay mapangyayari sa Kanya na nananampalataya. If thou, sabi doon, if thou canst believe, all things are possible, or all things are possible to him that believeth. Kaya 24 mga kapatid sabi doon, pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Sabi niya, naniniwala siya, pero merong kaunting doubt mga kapatid doon po sa kanyang pananampalataya. Ano yun mga kapatid? Pwede nating sabihin, baka yung uri ng pananampalataya na meron siya dyan mga kapatid, ang tingin niya, siguro mustard seed of faith. Pero mga kapatid, kinonfess niya. Sinabi niya na naniniwala siya mga kapatid. Sabi niya dito sa English,
Lord, I believe, help thou my unbelief. Di ba may awit niyan mga kapatid? Lord, help my unbelief. Kasi ang Panginoon mga kapatid, paano ba alisin yung hindi pagsampalataya Panginoon sa Panginoon? Pagka ang Panginoon ay naghayag ng kanyang sarili sa atin mga kapatid, talagang matatanggal yung hindi pagsampalataya. Sa paanong paghayag ng kanyang sarili mga kapatid? Unang-una, isa sa mga paraan ng pagre-reveal ng Panginoon ng kanyang sarili sa kanyang salita. Merong iba nag-i-expect, gusto nila makita ng vision at lahat. Diba? Bago ako napunta dito sa message mga kapatid, yan ang desire ko. Sabi ko, sana makita ko ng vision para makapaniwala ko na meron talagang Diyos. Pero mga kapatid, sabi ng prophet, meron ding humihiling sa kanya na brother. Sabi nga, alam mo, Brother Branham, siguro, pag nakita ko ng vision, doon lang ako maniniwala. Sabi niya, every time you open the Bible, you see visions of God. Revealing Himself to you. Patuloy siya nagpapahayag mga kapatid ng kanyang sarili. Tayo lang ang hindi nakikita yung kanyang pagpapahayag mga kapatid kasi nalalambungan tayo nung hindi pong pagsampalataya. Sabi niya, help, Lord, I believe, help my unbelief. At sabi sa 25, nang makita ni Jesus na dumarag sang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumal-dumal na spirito na sinasabi sa kanya, ikaw bingi at piping spirito, inuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok muli sa kanya. O nakita niyo order? Kasi ang spirito mga kapatid, pag napalabas mo yan sa katawan ng isang tao, magpupumilit yan na bumalik at magdadala pa ng another spirit. Kasi ganun yun eh. Pag nalinis na mga kapatid ang vessel, yung umalis doon, magsisikap siyang bumalik kasi dati na siyang tumira doon. Pero kung ang mananahan mga kapatid doon sa nalinisan na vessel mga kapatid ay Espiritu Santo ng ating Panginoon, hindi na po yun makakabalik. Sino ba yung pinalaya ng ating Panginoon na merong unclean spirit na 7? Di ba si Mary Magdalene mga kapatid? At magugulat kayo mga kapatid sa demonology, kahit nga yung depression mga kapatid, spirit po yan eh. At kailangang ma-deliver mga kapatid. Di ba nung merong youth fellowship mga kapatid, di ba twice na merong nagtanong regarding sa depression? Na sa science, ang tawag nila dyan depression. Pero sa demonology mga kapatid, demons din talaga yan. Kasi ano ba ang demon? Tormentor, nagpapahirap sa tao mga kapatid. Na kailangan mga kapatid, yung bagay na yan talaga ma-deliver sila. Eh hindi ka ma-deliver kung wala kang desire din na ma-deliver. For example, meron kang struggle, meron kang bit-bit sa puso mo. Isang bagay na alam mo hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Kung desire mo, kung dinidesire mo, ibig sabihin, gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka madideliver doon. Kasi gusto mo eh. Pero kung ayaw mo, mga kapatid, yung bagay na yun, mga kapatid, presente ang biyaya ng Panginoon as a vindication, mga kapatid, na kaya kang mapalaya doon sa bagay na yun. Diba? Sabi dito mga kapatid, dadaanan ko lang ng konti mga kapatid yung demonology. Kasi kailangan natin maintindihan. Science yan, pero we are dealing with spirits. Yung mga tao, merong mga dinadaanan mga kapatid. Sabi nga, nung kinas out ng Panginoon si Mary Magdalene, ano yung 7 na meron siya? Sabi ng mensahero, sabi doon, meron siyang pride, meron siyang pagmamayabang, boast, merong unclean spirit, merong filthy spirit, merong vulgarity, merong emulations, and merong strife, yung pagtalo-talo. Spirit po yan eh, mga kapatid. At pagka tinrace mo rin yan mga kapatid, usually, ang meron yan, yung mga taong dumaan sa trauma. Meron silang dinaanan mula pagkabata na humiwa dun sa kanilang spirito. Kaya pagtanda nila, kapag hindi na deal yung experience na yun mga kapatid, nagmamanifest yan mga kapatid sa anyo ng kung anumang kategory ang tawag nila. Kaya kahit yung mga tao mga kapatid na abuse, mga kapatid, pag hindi na deal yung bahaging yun mga kapatid, dinadala nila yun hanggang pagtanda eh. Yung sasabi ko dito sa inyo, wounded spirit. Mga kapatid, sabi niya dito, the prophet of God named some of other demons in physical realm. Diba? Demons siya, pero sa mundo ng physical, yan daw mga kapatid ay tumor, cancer, pneumonia, arthritis, cataract, rheumatism, tuberculosis,
epilepsy, asthmatic condition, germ disease, ulcer, deafness, and blindness. Hindi ako nagsabi, mga kapatid. Kasi nung time na merong prayer line, mga kapatid, pag nag-discern ang prophet, mga kapatid, ang nakikita niya sakit, pero ang totoo, spirit yun, mga kapatid, na kinaka-cast out niya, mga kapatid, sa labas. Kaya huwag kayo maniniwala, mga kapatid, na hindi, pastor, simula kasi bata, dala ko na to eh. Kaya kang palayain ng ating Panginoon kahit sa oras na ito. Kung naisin mo, mga kapatid, na mapalaya sa ating Panginoon, mapapalaya ka ng ating Panginoon. Pero ang inihiling niya, down payment. Ano yung down payment? Maniwala ka sa ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, nung merong namatay na bata, di ba? Yung anak ni Jairo. Nang sabi doon, mga kapatid, patay na, diniklara na kasi merong mga umaawit na doon, tas mga umiiyak. Ganon kasi sa Israel eh. Nagre-renta sila ng tao na aawit, parang sa panahon natin may musiko, di ba? Tapos merong mga umiiyak, hindi naman nila kamag-anak yun, mga kapatid. Mga nagluluksa. Nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo doon, mga kapatid, meron siyang 3 saksi. Ang saksi niya si Peter, James, and John. Mga kapatid, ano yung simbolo nila? Sabi ng prophet, si Peter, James, and John ay simbolo ng pananampalataya, ng pag-asa at ng pag-ibig. Kasi hindi mo makakast out, mga kapatid, ang isang demon, mga kapatid, sa pagsigaw-sigaw lang. Diba? Na paniniwala na, hindi, kaya ko yan, mas malakas ako demonyong yan. Hindi, mga kapatid. Faith, hope, and love. At makikita mo lang yung, mga kapatid, sa scripture. At ang sabi doon, nung dumating, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, bit-bit yung 3, mga kapatid, na saksi. Kasi bakit 3, pastor? Sabi, diba, in the mouth of 2 or 3, the word will be established. Kaya kailangan ng saksi. Sabi doon, pinaalis muna ng Panginoon, mga kapatid, yung pong mga nandoon. Kasi hindi makakilos ang Panginoon, no, mafulfill ang isang pangako kung meron pong unbelief. Kahit pa ang isang vision, mga kapatid, ay nasabi ito, isang prophecy ay nasabi, kung hindi ito mangyayari ng ayon sa kung ano ang nakita dun sa vision, hindi mafulfill, mga kapatid, yung vision na yun. Kaya ang ginawa ng Panginoon, dahil hindi naman sumasampalataya yung mga musikero na yun, mga kapatid, ay pinaalis yun. Ano sabi? Sinarado yung pinto, mga kapatid, at hinayaan yung 3 saksi. At ang sabi, mga kapatid, ng Panginoon, di ba? Sabi niya, hindi ako nagkamali, Talita Kumi, my daughter, arise. Hindi nga nanalangin eh. Sabi niya lang, bumangon ka. At nabuhay yung bata, mga kapatid. Hallelujah! Sila, mga kapatid, yung tatay ni Jairo, mga kapatid, isang saserdote, yung si Jairo mismo, saserdote yun eh. Pero dahil meron siyang nakita sa ating Panginoon, kahit pa saserdote siya, parang against ang mga saserdote sa ginagawa ng Panginoon Jesucristo, naniwala siya. Na kahit doon sa pinakabingit, mga kapatid, na kalagayan ng kanya, patay na nga, nang nadatnan eh. Diba? Talagang iniiyakan at lahat eh. Pero ang Diyos, meron siyang paraan ng pagbihit ng isang sitwasyon, mga kapatid, 360 degrees, kung mananampalataya lang tayo. Diba? Pastor, may unbelief dito eh. Panahon siguro, bitawan mo talaga yun, mga kapatid. Yung unbelief. Diba? Maniwala ka. Kung sinabi ng scripture, sabi nga, kung merong pag-iisip na iniisip mo, hindi, hanggang dito na lang talaga ako, pastor. Siguro baka kunin na ako ng Panginoon, ganito pa rin ako. Bluff ng kaaway yun eh. Mga kapatid, ang Panginoon, mga kapatid, ay presente sa atin. Kanyang biyaya, kanyang kapangyarihan, mga kapatid, sa atin ay talagang gusto niya ipamalas, mga kapatid. Kaya magugulat ka, yung mga tao na laging positibo, mga kapatid, na sumasampalataya sa ating Panginoon, sila ang mas maraming resulta, mga kapatid, ng pagganap ng salita ng ating Panginoon. Kasi hindi mo mahatak ang Panginoon sa negatibong testimony, mga kapatid. Pero kung tinetestify mo, mga kapatid, kung kabutihan ng Panginoon, yung bagay na gagawin ng Panginoon sa'yo, hindi pa man ginagawa, mga kapatid, ay alam mo sa dulo, mangyayari talaga, mga kapatid. Si Abraham nga, mga kapatid, di ba, naghintay 24 years. Tapos another one, kasi no ika-24, doon pinroclaim sa kanya, mga kapatid, yung pong son. Nang sabi doon eh, siguro araw-araw gumigising siya. May nararamdaman ka na ba, Sarah? Si Sarah mismo ang pinaka-testimony ng unbelief eh. Pero mga kapatid, sabi doon, yung kanilang anak ay pinangalan ng Isaac. Bilang patotoo na sa kabila ng pagtawa ni Sarah, tinupad pa rin ng Panginoon ang kanyang pangako. Amen.
Kasi Sarah means laughter mga kapatid. Minsan mapapahiya tayo sa Panginoon. Diba? Minsan, parang nagtatampo tayo sa ating Panginoon. Meron mga believer na ganyan nagtatampo sa ating Panginoon. Pero kung iti-trace back mo mga kapatid, yung kanilang pagtatampo, ang totoo, sila rin talaga yung may kagagawan ng problema na kinakaharap nila. Kasi inisip natin, di tapat ang Panginoon. Tapat ang Panginoon, kahit di tayo tapat mga kapatid, nanatili siyang tapat. Amen. Magbunsod sa atin mga kapatid ng pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, alam mo, patuloy mong ibigin ang Panginoon, mag-create daw yan ng faith sa atin, mga kapatid. Nang sa ganun, magawa mong masampalatayanan yung bagay na hindi mo magawang masampalatayanan noon. Amen. Ito yung panahon mga kapatid na bigyan natin ng talagang preeminence ang salita ng Panginoon sa ating buhay para makakilos siya. Diba? Angkinin natin yung bawat salita ng ating Panginoon. Sabi ng prophet, parang checkbook yan Diba? Binigyan na sa'yo yung checkbook. May pirmado na ng ating Panginoon ng kanyang pangalan. Meron pang dugo sa ilalim mga kapatid. Nasa sayo na lang kung isusulat mo yung pangalan mo o yung pangangailangan mo sa ating Panginoon. Amen. Yung healing, lahat mga kapatid, binigay sa atin yan. Minsan lang takot lang tayong i-claim. Pero hindi ko tinuturo dito magmayabang tayo sa ating Panginoon. Ganito, ganyan, hindi. Mga kapatid, pag umiling tayo ng isang bagay sa ating Panginoon, you pray. Yes. You pray, and you pray, and you pray hanggang sa maramdaman mong inangat ka ng ating Panginoon. Amen. At saka mo sabihin, Lord, salamat, tinugon mo yung panalangin ko. Amen. Hindi pa tinutugon, sabihin mo pa rin, salamat Panginoon, tinugon. Kasi yung pagsasabi mo ng tinugunan ng Panginoon, hindi pa man mangyayari, pero dahil sinabi mong tinugunan ng Panginoon, tinugon na talaga ng ating Panginoon. Amen. Diba, wag nating tingnan, kasi ginagawa nating genie ang Panginoon Yes. Diba, magbe-pray tayo. Tapos, Lord, Amen. Tapos sabi mo, parang walang nangyari. Hindi ganun sa Panginoon, mga kapatid. After you pray, you confess. Amen. You testify. Diba? Yun, pag ang prophet nga may pinapagaling Sabi niya, ikaw, babae, pinagaling ka na ng ating Panginoon. Umuwi ka na. Go home and go rejoicing. Meron ba dito yung humiling sa Panginoon tapos lungkot pa rin, mga kapatid? Kasi yung ating, sabi doon, diba, the right mental attitude towards God divine promises will bring it to pass. Amen. Hindi tayo tumutukoy sa intellectual. But in spirit yun, mga kapatid, ang ibig sabihin ng prophet. Kung tayo ay nasa tamang kasi yung attitude, mga kapatid, sa spirit yan You testify, manatili ka, mga kapatid, dun sa hiniling mo sa ating Panginoon, gagawin ng ating Panginoon. Pero kung nananalangin ka, siguro 80% lang, Lord, wala ko gagawin. Hindi niya gagawin, mga kapatid. Kasi meron pa ring doubt dun kung aamin tayo, pastor, medyo may doubt pa rin Alam mo mga kapatid, pag binasa mo pababa to, balikan natin yung Mark 9:22. Diba? Sabi niya dito mga kapatid, sa 25. Ito ako magtatapos marahil. Sabi niya, nang makita niyang rumaragas ang tumatakbo ang karamihan, pinagwikaan niya ang karumadumal na spirito at sinabi niya, ikaw bingi at piping spirito, inuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok muli sa kanya. 26. At nang makapagsisigaw at nang mapatangal ng mainam ay lumabas siya. At ang batang naging anyong patay na anupat marami nagsabi siya'y patay. Kasi alam mo mga kapatid, yung mga spirit din pala, pag dinideliver pa lang isang tao, yung itim, nakita kasi doon ng prophet yan itim na anino, tapos sumisigaw, hindi sumisigaw dahil lang nahihirapan, sumisigaw kasi naghahanap ng kakampi. Na nagdudugtong-dugtong daw pala yan. For example, nakita ng prophet, merong isang madilim. Tapos, diniscern ng prophet, pinapalaya yung cancer, mga kapatid. Alam mo, nakita niya, dumudugtong pa dun sa ibang mga maiitim na mga anino. Kasi ganun ginagawa niya Pag lumabas yan, magsisikap yan, magdala pa mga kapatid ng iba pang spirito. Pero sabi dito mga kapatid, umiyak na mainam daw yung spirito na pangatal, tapos hinang-hina kasi nga possess diba? Possess yung bata. Datapwat hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y binangon at siya'y nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad, paano ito na siya'y hindi namin napalabas? Yung mga disciples lumapit sa ating Panginoon. Lord, lumapit sa amin yan pero ba't hindi namin napalabas?
Sabi ng Panginoon sa kanila, this kind come forth by nothing, but by prayer and fasting. Ang sabi doon, sinabi rin naman sa kanila, ganito ay hindi mapapalabas ng anuman maliban sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Putol din sa Tagalog, mga kapatid. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na testimony ng ibang pastor at testimony ko rin mismo, mga kapatid. Pag meron tayong bagay, mga kapatid, sa buhay natin na gusto talaga nating matanggal, you pray to God, natulungan ka ng Panginoon na alisin ang bagay na yan, bigyan ka ng burden ng Panginoon, at makapag-fast ka. Pag nakapag-fast ka, mga kapatid, talaga madi-deliver ka dyan. Naalala ko yung testimony ni Pastor Fernan Kasi si Pastor Fernan, yung buhay niya dati, di ba sabi niya nga, si sigarilyo, talagang, alam ko, tumikim din siya ng drugs din Lumapit siya sa pastor niya. Kaya kailangan mag-confide kayo sa pastor. Diba? Mamaya, sa kapitbahay ka pa magsabi, mga kapatid, di ka matutulungan yan. Sabi niya, Pastor, nandito pa rin yung desire ko Mananampalataya na siya nun Sabi niya, dito pa rin yung desire, Pastor Parang gusto kong uminom. Sabi niya, mag-fast ka, manalangin ka. Alam ko, nag-fast siya 3 days, mga kapatid. Simula nun talagang na-deliver siya, mga kapatid. Kasi we are dealing with spirits, mga kapatid. Diba? Kung yan man ay trauma, yan man ay karamdaman, kung meron man tayong gustong makuha sa ating Panginoon, hindi ko sinasabi ditong cornerin natin ang Panginoon through fast and prayer, because fasting and prayer, mga kapatid, lalo na sa fast, ang Panginoon naman talaga magbibigay sa iyo ng burden. Pero, kung pinaka-desire mo, mga kapatid, na meron talagang mag-breakthrough, spiritual breakthrough, mga kapatid, sa buhay mo talaga, mangyari, mga kapatid, you fast. At isa sa mga sign, makita mo kalooban ng Panginoon yung pag-fast na yan. Pag nag-fast ka, hindi ka magugutom. Pag nag-start ka mag-fast, nagutom ka, that's the time you break your fast, mga kapatid. At kung ano man ang hinihiling natin sa Panginoon during the fasting and prayer, ako na nagsasabi, mga kapatid, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Diba? Isa sa mga testimony ko rin, mga kapatid, talagang mabigat ang puso ko, isang bagay, mga kapatid. Years, mga kapatid, maaaring meron tayong burden na dala-dala sa atin. Diba? May wounded spirit tayo. And pag nag-fast ka, mga kapatid, talagang tatanggalin ng Diyos yung kabigatan na yan. Minsan, kaya hindi rin dumadali ang blessing sa buhay ng isang believer, mga kapatid, kasi ang dami nating bit-bit. Resentment, regret, mga sama ng loob. Mga kapatid, pag believer, mga kapatid, sabi ng scripture be ye angry, but sin not. Pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala, mga kapatid. Na huwag mong hayaang paglububugan ka ng araw, mga kapatid, masama pa rin yung loob mo. Diba? Tulungan, hingin mo sa Panginoon. Kung meron kang ganun na kabigatan, mga kapatid, tulungan ka ng Panginoon na maalis. Kasi as a man, mga kapatid, siyempre bilang tao, mga kapatid, sumasama loob natin, diba? Pero okay lang, mga kapatid, na maranasan mo, huwag ka lang magtatanim. Kasi ang pamamaraan ng pagtatanim, alalahanin ninyo, may pag-ani. Kaya maingat tayo dun sa mga itinatanim natin, mga kapatid, na binhi dun sa ating puso. Kasi kung ano yung tinanim nating binhi dito, mga kapatid, yun din yung magmamanifest, mga kapatid. Kasi ang salita ng Panginoon, tinuring niya na gaya ng isang binhi Lahat ng pinapakinggan natin na pangangaral, kahit pa napakasimple lang, kahit parang hindi siya ganun ka-glorious yung pagkaka-preach, mga kapatid. Hindi nakatingin ang Panginoon dun sa mga big words Depende yan, mga kapatid, dun po sa tumatanggap at nakikinig. Kasi minsan, mini-measure natin na powerful yung preaching kasi ganito siya. Hindi, mga kapatid. Dun sa kasimplihan ng salita, magawa niyong sampalatayanan, mga kapatid, yun narinig ninyo. Dahil ang Panginoon, simple lang din naman siya, mga kapatid. Diba, hindi kinakailangan na ma-explain sa inyo lahat-lahat, pero maging encouragement sa atin ito, mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Panginoon sa kaniyang salita. Magawa nating makita. Kung meron talagang unbelief, sabihin natin, Lord, I believe, help my unbelief. Para nang sa ganun, mga kapatid, walang maging hadlang sa kung ano man ang hihilingin natin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kasi lahat tayo, mga kapatid, meron tayong prayer, meron tayong desire, meron tayong hinihiling sa ating Panginoon na gusto natin na magkaroon ng breakthrough, mga kapatid, sa buhay natin. At ang tanging paraan lang, mga kapatid, para talaga ma-fulfill yan sa buhay natin,
you believe, mga kapatid. Yes. Kahit pa anong sinasabi ng tao, kahit ano pang nakikita mo, mga kapatid, kung patuloy mong sinasampalatayanan kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, gaganapin niya yan, mga kapatid, sa buhay natin. At hindi lamang yan parang, kasi nagbago ako ng isip, pastor eh. Sabi dito, I believe that there is a such thing as new birth. But I think it is a change of mind. Meron doon nagsasabi na naniniwala ko merong born again. Pero parang pagpapalit lang yan ng pag-iisip eh. Sabi ng prophet, it's not a change of mind. It's a new creature. The church doesn't need a facelifting. It needs a conversion. It needs to be a new creature. And an unbelief will push you over to the one side. Yun ang ginagawa ng unbelief eh. Yung pananampalataya, pinapasulong ka. Yung unbelief, habang nandun ka sa takbuhin mo, inilalagay ka niya dun sa sulok. Imbis na makapagpatuloy ka, mga kapatid. Many of them, sabi nila, I believe the Holy Ghost in our place, but we believe that when we believe God, we receive the Holy Ghost. Hindi lamang basta believe. Talagang makikita mo, mga kapatid, kung talagang, sabi doon, paano mo malalaman, pastor, kung merong Holy Ghost ang isang tao? Kailangan mong tingnan pabalik ang buhay mo, mga kapatid, kung ano bang uri ng spirito ang lumukob sa iyo. Pangalawa, mga kapatid, hindi ka magdi-disagree sa salita ng ating Panginoon. Kahit ano pang kondisyon ng puso mo, mga kapatid, sa oras na ito, kung alam mong ang salita ng Panginoon ay nangusap sa atin sa pinakasimpleng paraan, mga kapatid, at meron tayong bitbit at pangangailangan sa umagang ito, panahon, mga kapatid, para sumampalataya tayo sa Kanya. Sabi niya, so unbelief doesn't stop God. We know we got it. I'm glad to associate myself with people who has it. Because God, mga kapatid, pag pinadala niyo yung Kanyang salita, gaganapin niya kung ano yung rason, layunin ng pagkakasugo nito. At huwag nawa, mga kapatid, tayo yung maging dahilan mismo yung ating maliit na pangunawa. Diba? Kasi ang tao, kaya hindi siya fully makapaniwala sa ating Panginoon kasi maliit lang yung pangunawa niya. Pero diba lagi nating sinasubmit lang sa Panginoon. You commit to God, mga kapatid. You surrender everything sa ating Panginoon. Kasi kung pag meron pa rin tayong ipit-ipit, mga kapatid, talagang mahirapan tayo, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ang Diyos ang patuloy na tumulong sa atin, mga kapatid, sa ating mga pakibaka. At tayo tatayo, mga kapatid, tayo mananalangin. At dalangin ko kung sinong may mga pangangailangan, mga kabigatan sa umagang ito na nais na mapalaya, nais, mga kapatid, na ang Panginoon ay kumilos sa atin sa tanghaling ito, mga kapatid. Amen. Encourage ko ng bawat isa ay sumampalataya. Sabi ng scripture, only believe, all things are possible to them that believe. Sabi doon, all, lahat, mga kapatid. Awitin natin yung awit na nagsabing, di ka nagkulang, ikaw lang ang pag-asa ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya di kayo sasambahin, paligid man ay magdilim, kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw
dagat. Inibig mo ako noon pa man, Panginoon. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal, o kay dalisay ng pag-ibig mo, say ng pag-ibig. Panginoon, minsan pa, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal, o kay dalisay ng pag-ibig mo, kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Awitin natin ang solid. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay sa dalangin. Awitin kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay sa dalangin. Awitin kadakilan mo sa amin, kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Sabi ng Bible, mga kapatid, kung meron tayong mga pangailangan, made it known to God, dahil ang Diyos ay nagmamalasakit. Ang Diyos ang nakaalam sa ating mga puso. Ang Diyos ang nakakaalam sa ating mga nilalakaran, sa ating mga kabigatan. Kung tayo lalapit na may buong pagpakumbaba, ay ang Diyos ay tutugon sa atin sa umagang ito. Tayo manalangin.
Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose, aming Diyos. Lord, with all reverence, Panginoon, lumalapit kami, Panginoon, sa iyong trono. Ikaw, Panginoon, na nakaalam, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. Nang sabi mo, Lord, kung kami lamang ay lalapit, Panginoon, na may buong pagpakumbaba, pagpapasakop, at pag-amin, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakamali, Panginoon. Ito ang hain na nais mo, O Diyos. Isang puso na bagbag, basag na spirito na hindi mo tinatanggihan, Panginoon. Nagnalayon kami, Panginoon, sa umagang ito, na minsan pa, Panginoon, kumilos ka sa amin. Bindighan mo, Lord, ang iyong presensya, Lord, na ikaw ay nananatili, Panginoon, sa iyong mga anak, na hinahawakan mo, Lord, ang aming buhay sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, trespasses, Lord, faults and mistakes, mga maling desisyon, Lord, sa aming buhay, mga pagkakataon, Panginoon, na matigas ang aming ulo, O Diyos. Hindi ka nagbago, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Mas lalo mong pinasakdal, Panginoon, ang pag-ibig mo, Lord, sa bawat isa. At inabot, Panginoon, ang iyong mga anak, O Diyos, at ipadama ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa kanila. Dahil alam mo, Lord, yun ang kulang sa amin, Panginoon, sa buhay na ito. Marahil alam namin ang pananampalataya. Marahil alam namin na merong pag-asa, Panginoon, kay Kristo. But Lord, higit namin kailangan, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Ang agapaw love, Lord. Dahil di namin magagawa, Panginoon, ang iyong mga salita. Magawa ito, Panginoon, sa aming sariling lakas kung wala ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Kaya Lord, bilang mananampalataya sa iyo, Diyos, hinihiling ko, Ama, ng bawat isa, Panginoon, ay buksan mo ang kanilang puso, O Diyos, at matanggap nila, Panginoon, ang pagpapalang ito, Panginoon, na magbunsod sa kanila, Lord, upang magkaroon, Panginoon, ng kanilang buhay, ng direksyon, magkaroon, O Diyos, ng isang mainit na pananampalataya. At ito, Lord, ang magpalaya din, Panginoon, sa anuman, Lord, ng tali, tanikala, Panginoon, ng kaaway sa buhay ng iyong mga anak. Dahil, Lord, naniniwala ako, higit, Lord, ang iyong desire na ang bawat isa'y mapalaya, Panginoon. Ito'y hindi, Lord, para makita, O Diyos, na kami nasa lugmok na kalagayan, na walang pag-asa, walang Kristo, but Lord, nandyan ka, Panginoon, patuloy na umaabot sa amin, Ama. Kaya, Lord, dalangin ko, anuman, O Diyos, ang pumipigil sa amin, anuman bagay, Lord, na naglalayo sa amin, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Gaya, Lord, ng tatay na yun, Panginoon, sa nabasa namin, nais niyang sumampalataya, ngunit alam niya sa sarili niya, Lord, na meron siyang hindi pagsampalataya, Panginoon. Kahit natuldok lamang ito, Panginoon, ito'y hindi pa rin pagsampalataya. But Lord, Ikaw, O Diyos, ang siyang mayakda sa pananampalataya ng tao. Kaya Lord, Ikaw rin, Panginoon, ang sumulat nito, Panginoon, sa aming puso sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang maglagay ng iyong sarili sa amin upang higit namin, Panginoon, maunawaan ka, maintindihan ka, maalaman, Lord, ang iyong mga salita. At kung ano, Panginoon, ang layon, Panginoon, ng pagkakasugo ng mga bahaging ito, Panginoon, sa aming buhay. Lord, mahabag ka sa amin, Panginoon. Kami, Panginoon, ay kahabag-habag, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, ganang amin. Kundi, O Diyos, nakikita namin, O Diyos, na Ikaw lamang ang kayang gumawa, Lord, sa aming buhay. Lord, sinusuko namin, Lord, sa umagang ito, ang anumang kabigatan, anumang hinanakit, Lord, anumang bahagi, O Diyos, na hindi po, Panginoon, karapat dapat sa iyo, Ama. Nang sa ganon, ng aming mga panalangin ay makalugod sa iyo, makaabot, Panginoon, sa iyong luklukan. Ang bawat pangangailangan, Panginoon, ay matugunan, Panginoon, sa hapong ito. Lord, dalangin ko, palayain mo ang bawat isa, Panginoon, sa anumang sugat ng Espiritu, anumang Espiritong, Lord, humahawak sa amin, Panginoon, na hindi sa iyo, ay sinasaway ko sa pangalan ng Panginoong Hesus.
siya'y mapasuba sa dagat ng pagkalimot at huwag nang bumalik pa, pagkat sila, Lord, ay mga anak mo, O Diyos. Sila'y pahiran mo po, Lord, ng iyong Santong Espiritu. Pukawin mo ang puso ng iyong mga anak sa oras na ito, Lord, nang sa ganun ay magawa nilang maiangat ng kanilang pananampalataya sa iyo at maniwala lamang na gaya ng isang bata, O Diyos. Dahil, Lord, ito lamang ang hinihiling mo sa amin, na kami, Panginoon, ay lubos, Panginoon, na maniwala sa iyo mga salita. Kung meron man kaming mga pagkakamali, pagkukulang, Lord, patawarin mo kami, O Diyos, at tulungan mo kami sa biyaya mo, Panginoon, na magawa naming makalakad, Panginoon, ng ayon sa kalooban mo. Ayaw naming mawalay, Panginoon, at lumabas sa kalooban mo, O Diyos. But, Lord, alam mong natrap kami, Lord, sa katawang ito, Panginoon. Kaya dalangin ko na bawat isa, Panginoon, ay ilapit mo, Panginoon, sa iyo pong bisig, Lord, sa mga oras na ito. Ibaba mong iyong presensya. Ipadama mo, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang siyang nangungusap sa aming kalagitnaan. At nangungusap ka, Lord, na ang bawat isa ay maabot, Panginoon. Lord, sa pansamantala namin paghiwalay dito, Panginoon, bayaan mong kumilos ka sa pinaka-espesyal na paraan, Panginoon. Nalalabas sila, Lord, na satisfy, Panginoon, ang kanilang kaluluwa sa iyo. Na sa mga mumunting salita, Panginoon, na napakasimple, Panginoon, ay nandun ka at naghahayag ng iyong sarili. Lord, ikaw lamang, Lord, ang aming pag-asa. Labas, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, wala po kaming magagawa. Kaya kami bumabalik, patuloy na nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, Panginoon. At ikaw, Lord, ang bumago, Panginoon, sa aming puso at isip. Baguhin mo ang takbo nito, Panginoon. At ikaw ang maghari, Panginoon, sa amin, gaya ng sabi ng awit. Di nakasasapat sa amin, Panginoon, na dumadalo lamang kami, Panginoon, kundi higit ang aming pagdidesire, Lord, na sa aming bawat pagdalo, Panginoon, na mas lalo ka namin nakikilala, Panginoon. Higit sa mga kwento, sa mga patutuo, sa salita, higit ka namin, Lord, na nais makilala, Lord, sa buhay po na ito. Kaya, Lord, ihayag mo ang sarili mo, Panginoon, sa iyong mga anak sa oras na ito. At puntahan mo sila, Panginoon, at i-comfort mo sila, Panginoon, sa kung ano man ang kanilang mga dinaraanan. Ipaunawa mo, Lord, sa maliit naming pangunawa, Panginoon, na ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay kayang gumawa ng isang bagay, Lord, sa aming buhay, na hindi namin, Lord, lubos na nauunawaan, but, Lord, ikaw yan, Panginoon, na siyang may-ari sa aming buhay, na kayang gawin ng lahat kung kami lamang, Lord, ay sasampalataya. I pray, Lord, ibigay mo ang pananampalataya sa iyong mga anak at tugunin mo sila, Panginoon, ayon po sa kanilang pananampalataya at mga pangangailangan. Ingatan mo kami, Lord. Huwag mo kami pabayaan sa araw-araw. I-provide mo mga pangangailangan namin, Lord, both natural and spiritual. Mga mahal namin sa buhay, Lord, na nais naming mailapit sa iyo. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, kung ba't mo kami pinadadaan sa sari-saring experience, Lord. Kaya tulungan mo kami na laging maluwag sa aming pusong ikumit ang lahat ng bagay, lalo na sa mga bagay na hindi namin lubos na napag-uunawa, Panginoon. Help us, Lord, na manatili, Panginoon, sa iyo, O Diyos. At ikaw ang Panginoon ang gumawa, Lord, ng mga bagay na hindi namin kayang gawin sa aming sarili. Tulungan mo kami, Lord, huwag mong pabayaan ng bawat isa. Bigyan mo ng kagalakan, Panginoon, ng iyong mga anak. Kung merong mga karamdaman, Lord, sa mga oras na ito, wala silang karapatang tumayo sa kalagitnaan ng presensya ng Panginoong Jesucristo, kaya sila'y mapasuba sa dagat ng pagkalimot. I pray, ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna sa iyong mga anak, puspusin mo ng iyong Espiritu, Lord. Patuloy kang mangusap, Panginoon. Lord, lahat ng ito'y aming binabalik. Kasama po ang papurit pasalamat sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Tapos na po ang ating service. Tayo po malaya na magkamayan sa ating Panginoon. Thank you, Lord.